Sa ating Panginoon. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa bawat isa. Let us bow down and close our eyes. Our dear God, our gracious Heavenly Father, we come before you, Lord, with thanksgiving, O God. And we ask you, Lord, to guide us sa aming pag-aaral, O God. Hayaan mo ang kapangyarihan ng banal na spirito ang siyang lumukob sa amin. Bigyan mo kami ng espiritu ng kaunawaan, ng katalinuhan, O God, at ng understanding. At hayaan mong bigyan mo rin ng spirit of teaching si Pastor Ninoy upang, Lord, malinaw niyang maibahagi sa amin, O Lord God, ang tungkol sa topic na evangelism and discipleship. Thank you, Lord, for the anointing na binigay mo kay Pastor Ninoy. You have called him, Lord, as a pastor and an evangelist as well, as a church planter, Panginoon. Salamat sa calling na ibinigay mo sa kanya. Please allow him, Panginoon, to impart his experiences, his knowledge, O Lord God, to every student, O Lord God. I-empower mo siya, O Lord God, mightily para, Lord, sa pag-aaral ng evangelism and discipleship. Thank you, Lord, sa mga faithful students, O Lord God, na talagang sumusunod, O Lord God. Andun yung kanilang mga sacrifices, O Lord God, para, Lord, seryosong mapaghandaan, O God, ang pag-aaral na ito. Thank you rin kay Pastor Winnie, Lord God, na nag-oversee ng TBI, O God, as TBI Director, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa na nakatalaga sa iyo at handang matuto, O Diyos, handang, Lord, magpasakop, O Lord God, sa iyong mga kalooban. Kaya thank you so much, O God, for the blessing. We honor your very presence, O Lord God, this time. And we welcome you, Lord God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Okay. Thank you sa bawat isa. At Pastor Ninoy, yes, bigay Yes, ko na sa iyo yung okay. screen. Thank you and God bless. I-share ko na bago ko i-share yung aking ituturo, at least yung mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa akin, kaya I would like to introduce myself. Magandang hapon, magandang gabi, tanghali, kung saan man kayo from the other side of this world, kung saan man kayo, magandang araw sa inyong lahat. Ang lingkod ng Panginoon, si Pastor Nino, yung iba ngayon ko lang nakita, especially Mindanao. Yan, kasait sa mga kapatid, ako po ay si Pastor Nino, siguro naririnig nyo lang yung pangalan ko. Nagsimula ako sa Tabuk, tinawag ako ng Panginoon sa Tabuk, ako yung sumunod na naging pastor sa Tabuk at ang associate pastor noon ay si Pastor Edgar. And then pastor ako doon for 1996 to 1998 and then nag-for good ako, nagsimula ako ng church sa TGSIM Muntinlupa. Ayun, yun na yung simula. At nag-full-time ako sa church ng Muntinlupa, na-establish ang Muntinlupa. Kasama ko sina Pastor Nomer, sa mga ibang lingkod ng Panginoon. At ako ay bumalik uli sa Saudi Arabia 2003. Bumalik ako ng Saudi Arabia after 5 years. Kasi nabalo ako ng 5. Nabalo po ako kaya bumuwi ako at pinalaki ko yung aking mga anak. And then, pagbalik ko po ng Saudi hanggang 2006, 2003, 4, 5, 6, 7. Nakabalik ako sa Saudi Arabia sa Kubar at doon na po ako nahuli, nakulong. Nahulong po ako doon sa Saudi Arabia. And then after that, na-deport po ako 2 beses. Bumalik uli ako sa Saudi Arabia after 45 days. And then, na-deport ulit ako.
Ay ganun po yung buhay ng lingkod ng Panginoon. And then, after ng Saudi Arabia, na-deport ako, after 15 days, 45 days, dinala ako ng Panginoon dito sa Doha, Qatar. Ayon, nagsimula na ako ng church dito sa Qatar. Akala siguro ang kaaway ay dineport na ako, tapos na. Pero ang Panginoon, kung tayo ay magpagamit sa Diyos, ito yung gusto kong ibahagi sa inyo na so many persecutions na dinaanan ko, pero hindi ako tumigil. Sapagkat ang mission na binigay sa akin ng Panginoon is wherever I am, magkakaroon ng TGSIM. Kaya ito yung gustong-gusto kong ibahagi sa bawat isa sa inyo kung paano ko sinimulan ng mga ganitong, although there are struggle, pero kapag kasama mo ang Diyos, walang imposible. Amen? So nasimulan ko yung TGSIM Qatar, nandito ako ngayon sa Qatar kasi nalipat ako. So sinimulan ko, alam nyo yung mga pagsisimula ng church hindi madali, pero pagkasama mo ang Diyos mismo ang magdadala ng kaluluwa. Ang kailangan niyan, if you commit yourself to God, if you are available for God, Jesus is more available to support you. Ganun ang Panginoon. Simula na after 1 year, nagkaroon ako ng offer sa Abu Dhabi at napakaganda. Sabi ko, Lord, kung ililipat mo ko, kailangan merong kang ipapalit dito sa Doha, Qatar para ipagpatuloy ang gawain. At mayroong linagay ni Lord. Nag-confirm, galing Tabuk din. So yon, at lumipat ako sa Abu Dhabi, ay doon na, di ko bago ako lumipat, dito lang mga kapatid, dito ganito lang magsimula. Nagsimula ako sa iisang kaluluwa, mag-asawa, at ito ay hindi ko iniwan. Hanggat dumami, kahit yung mga ka-office mate ko, nadala ko sa Panginoon. Hanggang ngayon, nandito pa kasama ko sa Doha, Qatar, na hindi nila alam, pastor pala ako. Nung ako'y nayayain ko sila, hindi nila alam na yung palang nagyaya sa kanila, driver, taga-linis, taga-hatid. Nung tumayo ako sa harap, sabi nila, ikaw pala pastor namin. Ka-office mate ko, kaya ganun talaga, hindi ko sinasabi na ako'y pastor. Malalaman na lang nila nung ako'y tumayo. Kaya yung respeto nila, nung kasama ko sila sa opisina, lalong tumaas ang respeto nila kasi kasama pala namin ng pastor. Katrabaho nila ako, kaya pala sabi nila, ikaw pala, kaya pala wala kang kaaway sa opisina, ikaw pala tahimik. Amen? So that is a testimony to them. Kaya madaling magyaya pag nakita yung buhay mo. Pagkatapos dito sa Doha, Qatar, lumipat ako ng Abu Dhabi at doon ako dinala ng Panginoon. I started again. Isang kaluluwa lang mag-asawa, and I started the church 2009. Lumipat ako doon ng 2008. 1 year Bible study, umaattend ako sa ibang church pero nagsisimula rin at the same time ng TGSIM. Ito, ganito, and then lumaki ang TGSIM. Abu Dhabi, nag-stay there almost 12 years, mga kapatid. Nagsimula ako sa isang family lang, kasama po ang aking buting asawa na binigay ni Lord. And then, meron na tayo sa Abu Dhabi, meron tayo sa Al Ain, meron tayo sa Dubai. At ito yung pagpapagal na nakita ko sa Panginoon. Kaya sabi ko, kapag i-commit nyo ninyo ang sarili ninyo, hindi mahirap. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng lahat. Ito sumusubaybay, gumagabay. Kaya minsan lumalabas ako sa Abu Dhabi ng 6 o'clock, mga kapatid. Iikot ako ng Al Ain, almost 2 hours drive. Papunta ako ng Dubai, another 2 hours drive. Pag uwi ko sa bahay, 1:00 ng madaling araw. Amen? Sasabihin nyo sa katabi nyo, kaya natin yan. Amen? Kita nyo, yung bunga ng TGSIM, kaya, and God showed me a vision na lahat ng 7 Emirates ay magkakaroon ng TGSIM. Talagang ipinakita ng Panginoon. Kaya nagkaroon na ng Dubai, di ba? Dubai, so dalawa na, Abu Dhabi, Dubai, yung Al Ain part ng Dubai yan. Pero yung 7 Emirates, I anoint every border hanggat nakadarating ako ng Fujairah.
And then, after more than 11 years, linipat ako ni Lord dito sa Qatar. Sabi ko, Lord, paano ngayon yung another 5 Emirates? Sino yung magpapatuloy? Alam mo ang kasagutan ni Lord? Ako, I am in control of everything. Amen? There is another generation to come. So kita nyo, Dubai, malago na yung Dubai. Makikita yung Dubai kung kaya ang Panginoon kung saan ako dinadala. Kaya ito yung ang pagpapagal pala sa Panginoon, alam nyo, kaya nananatili tayong malakas. Almost 62 years old na ako. Malakas pa rin para sa Panginoon. Nararanasan ko rin napapagod, pero para sa Diyos, para sa kanyang kaluwalhatian, let's do it sapagkat kasama natin the King of Kings. At dito ngayon, tumutulo ako dito sa Doha, Qatar, para lalo pang lumago ang Doha, Qatar. And nalilipat ako dito, the same company, tingnan nyo yung miracle ni Lord. Galing ako ng Abu Dhabi, pagdating ng 60 years old, kailangan forced retirement. 60 years old. Lahat ng nakasabay ko, umalis na. Retired na sila. Dinala ko dito sa Qatar at nagkaroon ng exam dito sa Qatar para magkaroon ng I can practice my profession in Qatar. Nakapasa ako sa exam para nag-board exam uli ako ng engineering at pumasa ako at aking license ay ginagamit ng aming company. Kaya unlimited na naman ang aking contract. Kita niyo yung ginagawa ni Lord. Kapag mayroong plano ang Diyos sa'yo, walang retirement. Pag even sa company, kapag inalaw na ni Lord na babalik ako sa Pilipinas, saan pa ako dadalhin ni Lord? Sabi ko sa kanya, Lord, dito na ako sa Abu Dhabi, pwede ka na dito na ako mag-retire. Alam niyo, sabi ni Lord, there is no such permanent place for you. Kung saan ka pupunta, dadalhin kita, just obey. Tingnan niyo, dito pa rin ako, naka-connected pa rin ako sa company ko from Abu Dhabi. At the same time, dito pa rin ako sa Qatar, the same company. So, ganun ang ginagawa ng Panginoon. Yung ibang mga kapatid, nung nandun ako sa Tabuk, ayan si Pastor John, nakita kami for the same time, nandiyan na Pastor John. Sandali lang kami nagkita. At ang daming ginawa ng himala ng Panginoon doon sa Tabuk. Kung saan ako pupunta, ganun din kayo, I would just want to share to you today kung paano ba talaga mag-evangelize. Paano magsimula ng bagong church. Di ba, mahirap, pero gusto kong i-share sa inyo, ang pag-aaralan natin, more on, kita natin yung pag-aaral natin, pero napakaganda kapag when you apply it, doon sa mga napag-aralan nyo, pag in-apply nyo na, doon nyo na makikita, ano ba talaga ang calling ko? Teacher, evangelist, prophet. Amen. So you will discover your calling. So I will start now sharing my screen para simulan na natin about evangelism. Sandali. Yan. Kita nyo na ba mga kapatid? Teka, parang hindi ko ikon ko ulit slide from the beginning. Ayan. Nakikita nyo na ba? Parang hindi ko marinig yung boses nila. Pastor Winnie. Wala pa po. Okay na? Wala pa. Wala pa? Sandali. Share yours. Ayan. Ito.
Ayan, okay na? Kita nyo na? Okay. Amen. Evangelism and discipleship. Ito na, evangelism and discipleship. So magkaiba ito, yung evangelism sa discipleship. Pero yung ituturo ko is about more or less on evangelism talaga. Kasi yung discipleship talagang uupuan mo talaga yan. Evangelism and discipleship. So one is, what is evangelism? Evangelism is the process of explaining the gospel to the sinner and inviting him to Christ. Amen? Kasi dito, pag napapansin niyo, bakit sinner ang ginamit? Kasi yung sinner kasi pag nakita nyo doon sa Romans chapter 3 verse 3:23, no one is righteous. That's why kaya makita nyo dito explaining the gospel to the sinner, na kapag ang isang tao nakita niya yung kanyang kalalagayan, kung bakit sinabi niya rito, kasi minsan hindi nila tinatanggap yan, na I am a sinner. Kang ibig sabihin, ako ba ay wala naman akong taong inagrabyado. So meron silang katwiran ba, nangangatwiran na I'm a sinner. So you need to explain to them what is written in Romans chapter 3 verse 23. Kaya nga sinner, no one is righteous. It is written. So evangelism is the process of explaining the gospel to the sinner and inviting him to trust Christ. Alam niyo kung bakit naging righteous si Abraham? Because he believed in God, he trusts in God. Ito kung bakit naging righteous talaga si Abraham. And then evangelism is a believer's evangelist work. Kaya nasabi ko kanina, yung calling, your calling, you will discover yourself, your calling, as you go on, as you proceed. Kung ikaw ay magpapagamit sa Panginoon, you will discover kung ano talaga yung calling mo. Teacher, kasi mayroon tayong fivefold ministry. Makikita mo dyan, ano yung una? Teachers, evangelists, apostle, teacher, ano pa? Fivefold ministry. Okay, ngayon, evangelism is a believer's work. Romans chapter 10 verse 14. How then can they call on the one they have not believed in? Kahit na nandun sa Pilipinas, actually naririnig na talaga yung so many preachers, so many churches, pero still we need to share the word. How then they can call on the one they have not believed in? Maraming mga tao, kilala nila ang Panginoong Hesus, hanggang pangalan lang. And how can they believe in the one of whom they have not heard? Actually, narinig na nga nila. Yung iba, sa mga liblib na lugar, yes, pero wala pa ring reason because meron na nga radio, transistor, nandun na, iba-iba eh. So, lahat talaga, iba na yung technology ngayon, kaya maririnig talaga nila, and how they can hear without someone preaching to them. Kahit naririnig na nila, yes, tanungin mo yung mga tao, kilala nyo ba si Jesus? Kilala nila. Pero ang sabi ng Panginoon, yes, people worship me with their lips, but their hearts are far from me. Kaya makikita mo doon, malayo, kilala nila ang Panginoon, pero their hearts are far from me. Kaya kailangan, how can they hear without someone preaching to them? As we go on, makikita nyo, kasi ang laging tanong sa akin, paano ka ba magsimula? Paano mo sisimulan na ang tao ay madaldal, kung ano yung mga kwento sa buhay, kung ano yung nangyayari sa kanyang buhay. As we go on, isasabihin ko sa inyo kung paano talaga masimulan in a way na yung tao ay makinig. So ngayon, producing converts is God's work. It is not our work. We are only the pipeline of God, the channel of God. Ang trabaho natin is, tingnan nyo, producing converts is God's work. It is not our work. Ang trabaho natin is to plant the seed. Ito, tingnan nyo.
What should be the prayer request? Ay, sandali. Sana tayo. What should be the prayer request of an evangelist? Asan na pa tayo? Okay. Ito yung prayer request. What should be the prayer request of an evangelist? In Colossians chapter 4, verse 3 to 4, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Ang gustong ibigay dito ay, enlighten kayo dito ay, bago kayo never go out from your office or your place, from your house, na hindi ka manalangin. Kasi kailangan meron kang partner sa evangelism. Hindi ka pwedeng mag-iisa ka lang. Maaring yung asawa mo, yung kaibigan mo, o partner sa church na kailangan merong nananalangin sa iyo. Kasi dito, according to Colossians, and pray for us too. Ito yung ginagawa. Tingnan mo si Apostle Paul nung nandun ka sa kulungan siya. There are brothers and sisters praying for him. Kaya sabi niya, and pray for us too, that God may open a door. What is that door? Kasi ang kalaban natin, he tried to close it. He tried to hinder us in serving God. Kaya minsan may mga hindrances Minsan hindi ka makalis, bigla na lang ang sasakyan mo hindi maandar. Minsan na lang hindi may mga bagay-bagay na hindi ka makaalis. That's the work of the enemy. Kaya nga sabi ni Paul, open the door for us, for our message, so that we may proclaim mystery of Christ. Ito, kapag ito ay may nanalangin sa iyo, which sabi niya, which I am in chain, nakakulong pa siya yung nag-i-encourage. Maaring sa inyo, hindi nyo naranasan makulong sa Pilipinas. Ako, hindi ko naranasan makulong sa Pilipinas, pero nakulong ako sa ibang bansa, sa Saudi Arabia. Kaya, nung maranasan ko, sabi ko, Lord, naranasan ko na na-persecute, naranasan ko na makulong dahil sa iyo. So, sabi niya, pray that I may proclaim it clearly. Ito kasi yung mga word, clearly, as I should. Ang pag sinabi niyang clearly, I can proclaim it clearly, ibig sabihin, with the help of the Holy Spirit, revelation, knowledge, and understanding, as you share the word, lumalabas yan. The Holy Spirit Himself will help you. Sometimes we don't know what we ought even to pray. But through the work of the Holy Spirit, talagang gagabayan tayo ng Panginoon. So ngayon, producing converts, saving is God's work. And 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 7, I planted the seed. Yes, I did it. Apollos watered it. Alam mo yung sino yung nag-water? Yung mga kapatid na nag-follow up. Yes, I planted the seed. Sometimes ako rin na nag-follow up. Yung mga kapatid. But God has been making it grow. It is the Lord. Kaya ang trabaho natin is to plant the seed. Someone will water it, but God is the one, sabi niya, to make it grow. Amen? Siya pa rin, kasi He's in control. Kaya nga, we are only the pipeline of God. Ito yung sumusunod lang tayo sa Panginoon at gagamitin ka. So, neither the one who plants, nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow, makes converts. Planting is man's work, which may result to enlightenment, but not have a faith that saves. Yes, that's correct. Talagang tayo lang talaga ginagamit ng Panginoon to enlighten people, kasi kailangan tayong gamitin ng Panginoon. Hindi na pwedeng magsalita ang Panginoon na siya na lang, wala silang makikita. Who will be glorified? It is the Lord. Kaya tayo, as meron naman pangako ng Panginoon sa Isaiah 1:19 or 19, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. So that is the promise of God. Growing is the work of God who saves a person. Kaya meron tayo sa Saudi Arabia, meron tayong lecture about growing in Christ. Hindi lang sapat yung naibahagi mo na one time, you need to follow it up. Kaya meron watered, and God will make it grow. Amen?
So yun ang trabaho. Ang trabaho natin is to plant a seed, someone will water it, to follow up, and then God will make it grow. Understanding the words of Scripture is not the same as being regenerated by the Holy Spirit. Itong example, First John, in John chapter 1 verse 9. Sabi niya rito, that was the true light which gives light to every man coming into the world. Ito ang Panginoon, that light, the true light is the Lord. Sabi niya, di ba, doon sa John, I am the light of the world. Anyone who wants to follow me will never walk in darkness. So ito, ngayon, nung umalis ng Panginoon, di ba, umakyat na, you are now the light. And then describes ito. Describe Jesus in John chapter 1 verse 9, describes Jesus the true light, giving light to every man, but this cannot mean the light of salvation. Nakita nila, yes, may ilaw, pero that mean the light of salvation because not every man is saved. It depends on them. Sabi niya, through God's sovereign power, every man has enough light to be held responsible. Amen. Now, this light either leads to the complete acceptance of Jesus Christ or produce condemnation in those who reject such light. Kaya nga, ako ay never be discouraged kapag kayo na-reject. Many times I was rejected even in Tabuk. I was rejected in Tabuk many times. Minsan nga sinasaraduan ako ng gate eh. Sinasaraduan ako ng gate. Wala, magpahagi ka na lang sa iba. Pero umaakyat ako dahil merong isang kaluluwa pa sa loob. Inaakyat ko yung gate. Pumapasok ako. Eh, sabi niya rito, either the light either leads to complete acceptance of Jesus or produces condemnation in those who reject such light. Ayan mo yung natandaan yung sinabi ng Panginoon nung when Jesus sends out the 12 disciples, 72, ganun din. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, don't bring anything. Huwag kayong magdala. If this place will accept you, sabi niya, pumasok kayo doon. Bless that house. Share the word. Pero kapag hindi kayo tinanggap, sabi niya, ipagpag nyo ang iyong mga paa. And that is the sign of condemnation to those who reject such light. When you bring the word of God to a place, that is the light of Jesus. Pero pag ni-reject nila, sabi niya, ipagpag ninyo mga paa na nagsasabi, this is a sign of condemnation to those who do not believe, who reject that light. Amen? So, liwanag yung sinasabi ng Panginoon. Okay, so, hindi sapat yung sasabi mong ilaw lang. We need to share to them, we need to talk to them na there is a light. Whoever follows me, sabi ng Panginoon, will never walk in darkness, but walk in the light of life. Because, ito, Christ died once for sin. Sin died once for sin, and if his sacrifice is insufficient, then there's no hope at all. Hebrews chapter 9 verse 28. Ang Panginoon minsan lang mamatay. Hindi babalik muli ang Panginoon para bayaran uli ang kasalanan natin. Babalik siya. Ang sabi niya, para kunin ko yung mga tumanggap sa akin. Amen? Yung ibang naririnig ko, yung pinsan natin, sabihin ko na lang pinsan natin, ang sabi nila, babalik daw si Jesus para kunin sila. Taliwas sa Bible. Ang sabi ng Bible, babalik ako, kukunin ko yung mga tumanggap sa akin. Ang Panginoon, babalik siya not to pay the sins again. Kaya sabi niya, so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear second time apart from sin for salvation. Amen. So maliwanag na babalik ang Panginoon para tayo ay kukunin niya. Amen. Acts chapter 16 verse 14, one of those listening was a woman from the city of Thyatira
named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Kaya nga nung sinasabi ni Paul, kailangan talagang isabihin, the light is here. Kaya nga nung unang mag-preach ang Panginoon, sabi niya, repent for the kingdom of God is near. It is near to you. It is near. Very near to you, to your heart. So, sabi niya, he responded, no one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. When Jesus comes for the second time, we will raise up. Amen? So ito yung assurance ng salvation natin na lahat ng tumanggap talaga sa Panginoon. Kaya kailangan makita tayo blameless. Romans 8:29-30, for those God foreknew, He was predestined to be conformed to the image of His Son. Alam mo ba yung kawangis natin ng Diyos, that He might be the firstborn among many brothers and sisters, and those who predestined, meron tayong talagang pagkakilala, lagyan na, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Kaya nga tayo, alam niyo ako, wala naman ako balak magpastor eh. Wala. Noong nasa tabok ako, takot ako magpastor. Kasi yung mga nauna sa akin, nakulong na halos pugutan pa, ay sinong gusto magpastor? Wala, kung ganun lang. Eh, nung tinawag na ako ni Lord, hindi ko naman akalain na ako yung tatawagin ni Lord na susunod eh. Wala eh, ako lang sumusunod din, pero marami akong tinan nyo yung tinawag ako ng Panginoon. Ang daming mga elders sa church na una sa akin, 10 years ahead. Eh, bakit kaya ako tinawag ni Lord? Di ba? Ako nga rin eh. Sabi ko, Lord, yung dami namang iba. Hindi ko nga alam na sinulat pala ni Bishop yung pangalan ko kasama. Eh, alam mo, ang pagtawag ni Lord talagang iba, no? Minsan, di mo akalain. Wala naman akong balak magpastor. Mga kapatid, ayaw ko talaga eh. Hindi naman, pwede na yung taglingkod lang. Pero, sabi niya, kapag tinawag ka, He also justified. Sabi niya, those who predestined, He also called. Tinawag ka, tayo lahat tinawag ng Panginoon, iba lang yung ating mga ministry. Talaga. Kaya iba kapag nung tinawag na ako ng Panginoon, I raised my hands and I said, Lord, I surrender everything. Wala na kung ito na, lalo akong tumapang mga kapatid nung tinawag na ako ng Panginoon, lalo akong tumapang na maglingkod. Kasi alam ko na meron na talagang kakampi. Hindi ako iiwan, may mga pangako ang Diyos na hindi ako iiwan. Just say yes to God. Kung ano yung pagtawag sa'yo ng Lord, just say it to God. Sabi niya sa 1 Timothy chapter 1 verse 8-9. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, His prisoner. Kaya nga ito gusto kong i-testify sa inyo. May mga nagtatanong, hindi nyo maiwasan yan, ano ka ba? Born again? Anong sasagot natin? Oo, kahapon. Parang hindi maganda, no? Kahapon lang. Mga kapatid, be bold. Yes, I am. Binago na ako ng Diyos. Kasi sabi ko, kaya nga nung ako'y ma-deport, ang kasabi-sabi ng mga kasama ko sa opisina sa Saudi Arabia, tinan mo na ngayon, alam mo nang bawal dito, ginawa mo pa, tingnan mo ngayon nangyari sa'yo, dineport ka na, kasama pa family mo. Ay wala, hindi unang deport ko, hindi ko kasama family ko. Sabi niya, bahala mo nang bawal eh. Deported ka ngayon. Ano ngayon? Ganun ang turing sa akin ng mga office mate ko. Sabi ko naman, kung ako'y na-deport na ng babae, uminom ng alak, lasing, nagnakaw, mahihiya ako. Sabi ko, I am a son of God. I am the servant of God. Hindi ako nahihiya sapagkat napauwi ako dahil sa pagsunod kay Kristo. Yan. Tinawag ako ng boss ko. Sabi niya, Nino, anong nangyari? Kasi nasa Aramco ako noon eh. Sinupply nila ako sa Aramco. And our company is collecting lot of money dahil nandun ako sa Aramco. Naka-secondment ako sa Aramco.
Eh sabi niya sa akin, tinawag ako, boss, uwi na ako. Yung may-ari mismo ng company, dahil napasok ako muna sa consulting office, yung boss ko lang, yung allotment consultant una. Pagbalik ko sa Saudi, meron na pala silang grupo. Nagtayo sila, group sila. Eh, hindi ko alam, siya pala isang may-ari nung dating boss na una. Tapos sabi niya, nung tinawag ko, sabi niya, nagyakapan pa kami nung magkita kami. Sabi niya, Ninoy, bumalik ka after 5 years. Company niya pala yun. Siya ngayon ang isa sa may-ari. Sabi niya, welcome again. Alam niya, born again ako eh. Dahil lahat kami nung mapunta ko ng Saudi Arabia, actually, doon ako sa Saudi Arabia na born again eh. Doon sa company niya. Kaya lahat ng Pilipino na nandun nakapasok sa company niya, puro born again, kaya doon ako na corner. Kaya wala na akong pupuntahan. Kaya naalala ko yung huling prayer ko, sabi ko, Lord, kung ano na yung tama, ituro mo na sa akin kasi persecutor ako ng mga born again. Ako yung matigas ang ulo, ayaw ko sumunod. Dinala tuloy ako ng Panginoon sa Saudi Arabia. Sige, pagdating ko doon, Ramadan, 7 days, nasa airport lang ako, walang sumusunod sa akin. Mga Pilipino, pinapakain lang ako sa airport. Minsan, pag wala akong makain, kukunin ko yung mga baon nila, nakabitin doon. Patulog-tulog lang ako. Pagdating na, bakit may kumain sa bangko yun? Nandun ako natulog. Sabi, hindi nila alam ako pala kumain. So, ang dami kong dinaanan, no? And then, ito na, nung ma-deport ako, sabi ng boss ko, sino na may umakyat ka dito sa opisina ko? Kasi sabi ng isa, Ninoy, you violated the law of Saudi Arabia. Sabi niya, no sir, I never violated the law. Sabi ko, nanalangin lang kami, hinuli kami, nasa loob kami ng bahay. Sabi niya, no, you violated, kaya wala kang makukuha kundi ticket lang. Uwi ka, sabi sa akin. Ay nalaman nung may-ari ng company, sabi niya, boss, uwi na ako. Bakit? Eh, nahuli ako sa gawain, nananalangin kami. Sabi niya, pumunta ako dyan. Siya pa pumunta doon sa opisina. Pumunta ka, umikyat sa opisina ko. Tinawag niya yung CEO, sabi niya, lahat ng pera ninyo ibigay mo. O, tingnan mo, may-ari ng company yun. Sabi niya, ibigay mo lahat. Sabi niya, Ninoy, change your passport. Wala kang kaso. Pinerify namin wala kang kaso. Ang kaso nyo, celebrating Christmas. Eh, walang tatak yung passport ko. Kasi pag may kaso ka doon, may tatak yung passport. Red. Deported lang ako. Ngayon, sabi niya, bumalik ka. Ito yung bago mong sweldo. Dinagdagan pa yung sweldo ko. Lahat ng family member mo, kunin mo. Lahat ng pamilya ko, asawa ko, mga anak ko, dala ko, mga kapatid. Tinan mo, sabi niya, bumalik ka, palitan mo lang passport mo. Bumalik ako. Tignan nyo ha. Pagbalik ko, nakita ko ng mga ka-office mate ko, dala ko yung family ko, bagong sweldo, family status. Anong sabi nila sa kwento sa opisina? Magpahuli na rin tayo para magkaroon tayo ng family status. Tinan mo yung himala ng patutunayan ng Diyos sa kanila, yung pine-persecute nila, God will prove to them that I am in control of everything. What God needs from you is say yes to God. God will bless you. Hindi ka pababayan ng Panginoon. Patutunayan sa mundong ito na He is God in control of everything. Tingnan nyo? Okay, ito na naman. Kaya nung sabi niya rito, do not be ashamed. Sabihin mo, yes, I am born again. I am the Son of God. I am the Son of God. Pinagmamalik ko yan. Rather, join with me, sabi niya, in suffering ito na. Pagdating ng suffering, ayaw na. Aba, grabe. Di ba? Kaya nga nung ako'y makulong sabi ko, dahil mga iba, natatakot na Alam nyo ba, pati polis na kaibigan ko, ako tagapakain ng mga kapatid na nakakulong. Ako na unang lumabas Lumabas ako sapagkat nandun ako sa Aramco, lahat ng sinakyan namin nung lumabas kami, lahat nagkasya kami, 21 kasya sa sasakyan ko. Kasi ang unang nakita nila, kaninong sasakyan to? Lahat ng sticker ko kasi Aramco, ang dami talaga, lalaki. Kaninong sasakyan to? Sabi ko, ako. At bago ako mahuli, mga kapatid, God revealed to me na mahuhuli pa. Hindi ko alam kung anong gusto iparating ni Lord. Nakita ko na 5 o'clock na nalangin na naginip ako. Na talagang ipinakita sa akin ng Panginoon ang ahas na pakalaki sa likod ko. And why, habang ako'y hinihila ko yung communication wire sa isang butas, pagtingin ko sa likod ko, ang laking ahas. Grabe. And then, sabi ko, sumigaw ko,
please help me kasi laking ahas. Mayroong someone appeared at 10 meters away. Puting-puti siya. Tapos sabi niya biglang nawala. At nung tumingin ako, meron dalawang aso appeared, dalawang aso lalaki. Tapos, yung dalawang aso, tinahulan ng tinahulan, yung ahas na napakalaking ahas. And then another cat appeared. Ang ginawa ng pusa, pinagkakalmot yung malaking ahas at nakita ko nung huli, naging uod na lang. Okay. So ang lungkot ko mga kapatid nung magising ako. Manunundo na ako ng mga kapatid eh. Kasi yung tirahan ko doon sa nandun ako sa Rabig. Nandun ako sa Rabig Aramco, nung tirahan ko ay malaking kasya yung 25 na katao, kaya laging puno yung aking tirahan nung mag-evangelist ako. Sabi ko, nung makarinig kasi ng mga salita ng Panginoon, pati yung umaaten doon sa mga Muslim, pumunta lahat sa akin. Doon sila nakinig. Kaya yung kwarto ko, balitang-balita, may Bible study dyan, punta tayo. Kaya nung susundin ko na sila, ang lungkot ko, Lord, ano bang gusto mong iparating sa akin? Mamaya-maya, pagdating ng 9 o'clock, mga kapatid, 10 o'clock, pinasok na kami ng Mutawa. At doon pinakita ng Panginoon, iyan ang panaginip mo. Sabi niya, nung makita ko yung Mutawa, hanggang puso, hanggang dito sa may dibdib ang balbas, mga kapatid, yan ang nakita mong ahas. Pero don't worry, kasi may mga aso na tumahol. At yung ahas ay nagiging uod na lang na maliit. At lahat kami ay pinakain pa. Yung isang Mutawa nga, marunong pa magtagalog. Sabi niya, kumusta ka? Ayos lang. Tapos yung interpreter namin na Pilipino, sabi niya, mag-Muslim na lang kayo. Ang titigas kasi ng ulo nyo. Alam nyo, sabi ko, Brad, ang papel mo dito is to interpret. Sabi ko, wag mo kaming, wala kaming ginawang masama. Nakita nyo naman, lahat talagang upside down, lahat ng tubig talagang inamoy, wala kayong nakita, kahit sigarilyo, wala. So nakita nila at ikinulong kami lahat. Eto na. After that, mga kapatid, nung ma-deport ako nung una, sabi ko, hindi ako nahihiya. Kaya yung police, naging kaibigan ko, hindi ka pa tatak, sabi niya, no, you're now my sadik. Kaya pag nakita ko ng pulis, masayang-masaya pa siya. Magkahatid ako ng mga pagkain. Pilipini! Alam niya, naging kaibigan ko tuloy yung pulis. Di ba sa Saudi, pag pulis, pag nag-add ka ng kanin, baka mamaya raping ka pa dun eh. Di ba? Sa kulungan, delikado pa. Sabi, naging kaibigan ko. Bakit? God is with me. So, napakain yung mga kapatid hanggat lumabas din sila. And then, eto na, nung ma-deport ako, bumalik ako, yun na. Ito na ngayon mga kapatid, because they could not find someone to replace me in Aramco. Wala talagang qualified, naghanap na sila. Anong nangyari? Pinalik ako doon sa Aramco after 3 months. Wala silang makuha eh. Wala, alam nyo ba kung ano nangyari? Kung sino yung mga humuli sa akin, nakasama nila Mutawa, yun na naging boss ko. Sa loob ng Aramco. Wala, grabe. Sabi niya, tumingin sa akin, paano ka nakabalik? Nagtinginan na lang kami, paano ka nakabalik? Paano ngayon yun? Sabi ko, God is with me. Alam mo yun, sabi ko, wala akong ginawang masama. Tapos sabi ng mga kagrupo ko dati sa Aramco, na mga engineers din, sabi niya, pasensya ka na, kami nga mismo pine-persecute. Mga lokal na yun, ha? Grabe. Tapos sabi niya, kastang mission ko doon to solve the problems kasi may problema sila dati. Walang hindi nila masolve yung problema. Salamat sa Diyos, dinagay ako ni Lord doon para solve yung problema. And after that, tumawag na naman sa opisina after 1 year, i-deport nyo na yan. Tapos na yung problema. Alam nyo, pinaglaban ako ng opisina pero sabi nila, pag hindi nyo pauwiin yan, hindi na kayo magkakaroon ng project sa Aramco. Ultimatum. So anong ginawa ng company? Sinabi sa akin, pinaglaban ka na namin pero, and that's God's will. Bakit? Anak, ilalagay kita ulit sa iba. Your mission here. Iba yung mission mo dito, ilalagay kita. Kaya nagkaroon ng TGSIM Doha, Qatar. Amen? Ayan.
Kaya sabi niya, huwag kang mahihiya. Rather join me in suffering for the gospel. By the power of God, He has saved us and called us to have a holy life. Sabi niya, not because of anything we have done, but because of His own purpose. That is the purpose of God and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Kaya tinawag tayo ng Panginoon talaga. And then, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Talaga kailangan talaga isa ba sabihin mo na kailangan katapos ibahagi, makinig lagi sa salita ng Panginoon. Kaya evangelism, kaya napakasarap mag-evangelize. What is the most persuasive tool in evangelism? Ito, lagi huwag niyong kakalimutan. Ano? A clear message. Kasi marami magtatanong. Minsan maranasan niyo pa yung tanong, naranasan ko pa yung tanong pag nag-evangelize ako. Sabi niya kasi alam nila may Satan eh. Sabi ko, si Satan ba ginawa ni Lord? Ginawa ba ng Diyos si Satan? Eh, kailangan ba smart tayong sumagot. Si Satan, naging Satan lang yan dahil nag-disobey. Tingnan nyo sa Isaiah chapter 12 o chapter 14. Nag-disobey siya. Kaya naging Satan siya. Amen? So, sabi niya, a clear message. You clear message to them about the Roman road to salvation. I-master nyo yan. Master nyo yan na para ang sabi niya dito, a clear message to them. Jesus loves you. Jesus died for you. Jesus will give you everlasting life. Sumunod ka lang sa Panginoon. Amen? Number 2 says, leading a person to trust Christ. That is the most important. Trust the Lord. Ang laging sinasabi ng Panginoon, even during His earthly ministry, anong sinasabi ng Panginoon yung mga pinapagaling niya? Oh, sabi nung isa, sabi niya, don't bother the teacher anymore. Patay na yung anak mo. Come on, wala na yan. Anong lagi sinasabi ng Panginoon? No, just believe. Yun lang sinasabi ng Panginoon, just believe. Huwag mong pakinggan yun. Because my word is more powerful than His word. The word na sinasabi niyang, patay na yung anak mo. No. Ano lang yan, just believe. Pati yung inaagasan ng 12 years, anong sabi niya? Sinong humipo sa damit ko? Someone. Nung hindi niya mapunti na yun, sabi niya, Lord, I am. Sabi niya, anong sabi ng Panginoon? Because of your faith. Because you trust me, you are healed. Amen? So, leading a person to trust Christ. Amen? After proclaiming clearly the message, let him express his understanding of the gospel message. If he does not want to briefly tell the gospel, in Romans chapter 4, verse 25, he was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Amen? Jesus, binayaran na niya. Ano pang kailangan mo? Ang kailangan mo lang, tanggapin mo. Binayaran ka na, tinubos ka na. Tinubos ka na ng Panginoon by His own blood. Yan. Kaya ipagdiinan natin yun. Na dapat nilang malaman, if He say yes, pray for Him. Kaya minsan, nachichismis tayo eh. Na minsan, nakita mo, nagpunta ka ng mall, nakita mo, may babae, Lord, tanggapin mo na. Eh, siyempre, pag pinatanggap mo, hinahawakan yung kamay, naku, si pastor, may kahawak, nachismis na. Mga kapatid, hayaan nyo yung mga chismis na yan. Importante, meron kang napatanggap. Amen? Maraming mga ganyan talaga na iba yung kanilang pananaw. If you say yes, pray for him, pray for her. If you say no, say thank you for his time. Ito yung sinasabi ng Panginoon. If they resist, if they will not come, hindi nila tinanggap the light of life, they will be condemned. But still give thanks. Sabi mo, thank you for your time. At least nagampanan mo ang iyong tungkulin. If he says, I have received him already. Di ba? Marami nagsasabi niyan. Hindi, tagal ko nang kilala si Kristo. Okay lang. Ang buhay ko okay naman. Hindi na naman ako masamang tao. Alam nyo,
ang salvation cannot be obtained by good works. It is written. So dapat ipaliwanag natin, it is not by good works but by the grace of God. Okay, so lagi niya, what can I pray for you? So at least ipag-pray mo pa rin. If you say yes, I can do it alone, huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Sabihin mo lang, sige man, ipanalangin, gusto kitang ipanalangin. Wala siyang tanggi pag sinabi mo, oh, gusto kitang ipanalangin, kapatid. Amen? So mag-i-amen na lang yun, pipikit na lang yun. Kaya kaya nga sabi ko sa inyo, minsan, sa tabok, ilan yung pinatanggap kong lasing? Sa tabok. Yung nung hindi pa ko pastor ako'y humahayo doon sa pharmaceutical, Pastor John. Yung pinakamalaking group na nangyari doon. Ilang beses, ilang Friday ko binalik-balikan lasing. Every Friday, lasing. Pagdating ko doon, susunod na lang po. Lasing. Magbalik ko, sa next Friday na lang po. Lasing na naman. Hanggat umabot na 3 Friday, balik ko. Sabi, lasing pa rin. Ang ginawa ko, umakyat ako sa second floor. Nasalubong ko isang Pilipino backslider. Sabi ko, Brad, pwede ba akong umakyat dyan at gusto kong magbahagi ng salita ng Panginoon? Sabi niya, Brad, welcome ka, halika rito. Ayun pala, nung malaman ko, nag-uusap pa, backslider pala. At naging member ng church yan sa, Pastor Lomer, yan sa, naging member natin yan sa Alabang, hanggat umalis siya. And then, ito yung nagiging way ng Panginoon, ang naging in charge doon si Pastor Bimboy Katakutan. Isa yan sa pinakamalaking cell group dati nung nandun kami. Ang dami nila. Sapagkat lagi akong ang aking ilang lasing, sabi ko nga sa inyo, meron pa akong pinatanggap na lasing nung ako'y nagbabahagi. Because the spirit within me is more powerful than the spirit in the world. I say in the name of Jesus, raise your hand. Sabi ko, lasing yun ha. Sige na nga, lasing siya, talagang gumaganon. Sabi niya, sumunod ka sa panalangin. Sumunod, mga kapatid, na born again yung lasing. Pero mo yun, kaya dapat, if you say yes, yes, tell him. Kahit man sa espiritu ng anak, but believe. The Spirit of God is more powerful than the spirit of the world. The Spirit within me is more powerful than the Spirit na nandyan sa iyo. Kaya, mga kapatid, huwag kayong matatakot. Minsan may mga lasing, kailangan nakabukas yung mata nyo ha. Minsan nanununtok pag lasing. Kaya pag nananalangin ka, bukas yung mata mo. Kailangan marunong ka rin wise. Amen? On the spot, follow up. Okay? Follow up. Pag natanggap na, alam nyo, nagkita kami sa Saudi Arabia, yung lasing. Sabi niya sa akin, nung bumalik ako sa Saudi Arabia, nag-passion show pa sa harap ko para siguraduhin niya na ako yun. Kasi 5 years ako nawala nag-passion show. Sabi ko, nakita ko ng mga kapatid. Kilala pa rin ako, pero yung lasing, sabi niya sa akin, ang tawag kasi sa akin doon, coach. Sabi niya, coach, kilala mo pa ba ako? Sabi niya, Brad, saan ba tayo nagkita? Ako yung hinahayuan mo dun sa tabok na mag-isa. Sabi niya, ako yung dating lasing pinatanggap mo. Tinan mo yun, na-born again. Mga kapatid, yan ang himala ng Diyos. Kaya nga, minsan nakakatuwa yung gagawin ni Lord Hindi mo akalain na na-born again pala. Kilalang-kilala ako dahil ako yung umaakyat sa bakod na pinipilit ko lang hayuan. Isa lang yun Kaya hindi ko pinabayaan. Sabi niya, there's a 1 John chapter 5 verse 11 to 13. Ito yung assurance. Tingnan natin. Sabi niya rito, sabi niya, in this is the testimony. Testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son. Jesus Christ is the Son. He who has the Son has life. This is the assurance. He who does not have the Son of God does not have life. So ibig sabihin, pag walang Jesus sa'yo, walang saysay ang buhay mo, dinidiinan ko yan. Gusto mong maligtas? Anong gusto mo? Dalawa lang pupuntahan natin. Kamatayan o buhay na walang hanggan? Ano yung gusto mong puntahan? Siyempre, buhay na walang hanggan. Itaas mo ang kamay mo, yan ang assurance. Na huwag mong babaliwalain sapagkat kapag walang Jesus sa'yo, walang saysay ang buhay mo. Diniinan mo. And then,
These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Eternal life can be obtained only from Jesus Christ, and that you may continue to believe in the name, in the Son of God. Amen? Son of God, Jesus is the Son of God. Siya lang. So, napakaganda no pag yan sinasabi mo sa kanila. Answer the question, what if I sin? Paano kung magkasala ulit ako? Mga kapatid, ito yung minsan, sinasabi nila, pag nagkasala ba ako, pastor, ligtas pa ba ako? Well, explain that he does not lose his salvation. Yes, alam nyo, ganito yan Sabi ko, ang nagkakasala at makasalanan magkaiba. Do you remember when Jesus Christ during his earthly ministry ay hinugasan niya yung mga paa ng mga disciples? Ang sabi ng Panginoon, sabi niya, maghugasan kayo ng paa. Sabi nga ni Peter, no, sabi niya, hindi mo na ako kailangan hugasan. Sabi niya, pag hindi kita hugasan, you have no place. Sabi ng Panginoon, Lord, hindi lang pa ako. Sabi niya, pati katawan, buong katawan. Sabi ng Panginoon, kung ano yun ang nahugasan, ang iyong puso, you are now born again. Sabi niya, yung paa mo hugasan ko. Kasi habang lumalakad kayo sa mundong ito, nagkakasala pa rin kayo, pero hindi kayo makasalanan. Ang ibig sabihin, nagkakamali pa rin kayo. So maghugasan kayo, magpaalalahanan kayo. Amen? So ngayon, sabi niya dito, this God's assurance of salvation. Tell him God's assurance of salvation. Pag nagkasala, there is a 1 John 1:9. Tingnan niyo, habang itutuloy ko. Answer the question, explain that he does not lose his salvation. His new relationship is being joined with God. Unless you deny Christ, iba yon. Pag sinabing deny mo, tinanggap mo na and then you deny it again, wala, condemnation. Pero pag tayo ay nagkakamali, nagkakasala, tingnan ninyo dito, however, immediate fellowship with God and many temporal benefits of salvation are lost. For cleansing and restored fellowship, he must confess and forsake the sin. Ang ayaw lang ng Panginoon, yung pabalik-balik ka sa kasalanan, ibig sabihin, makasalanan yon. Hindi na nagkakasala, kundi bumalik ka sa kasalanan. A sinful life. Ay, alam natin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, wag na bumalik doon. Kaya nga, ang pagtanggap sa Panginoon is 180 degrees. Nakaharap ka sa kasalanan. Pag humarap ka na kay Kristo, 180 degrees turnaround. Nakatalikod ka na sa kasalanan, humarap ka na kay Kristo. Kapag ikaw ay nagkamali pa, magkasala ka, there's a 1 John 1:9. Ano yung sabi ng 1 John 1:9? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya meron tayong tagapamagitan ng Panginoong Jesus. Amen? So, lagi nating tatandaan, ito lang naman ang gusto ng Panginoon. Lahat pa tayo nagkakamali, pero hindi makasalanan. Amen? Nagkakasala, minsan maisip mo lang, di ba? Nakakita ka lang ng gwapo, di ba? Minsan, gwapo lang, talaga naman, pag ikaw lang naging kasama. Di ba? Pag nakakita naman yung mga maganda, iba na yung pumapasok sa isipan. Pero sabi naman ng 1 John, sabi niya, unless na nakatuon na yung mata mo and then ginawa mo, ay kasalanan na yon. Pero yung pag-iisip pa lang, wala ka pang ginawa, hindi naman alam ni Satan kung ano yung iniisip natin. He cannot read our mind, only God. But we need to confess it. Amen? So kailangan, nandun pa rin yung kumpisal natin. He who covers his sin, ito na. Bisan, Lord, hindi naman maliit lang naman yun. He who covers his sin will not prosper. But whoever confesses and forsakes them will have mercy from God. Amen? So, mahahabagin pa rin ng Panginoon kasi talagang kailangan natin, we need to confess every day kapag nagkasala tayo. Misa nga, tumingin ka lang sa babae, di ba? Ang taas ang pamantayan ng Panginoon. Kapag nakakita ka ng babae, nagkaroon ng imagination, nakatabi mo na, you are committing adultery. Yan ang standard ni Lord. Kaya nga, nagkakasala. Amen? So, pero hindi naman natin ginagawa. Ngayon, sinasabi na, ilan ba yung nakita mong babaeng maganda kayo? Di ba? So, sabi, praise the Lord, ang ganda yung ginawa ni Lord. Amen? Ganun na lang. Amen?
However, so ito pa rin, immediate talaga. Kailan huwag nating itago yung ating mga nagagawang kasalanan. Lead him in thanking God for what He has done for him. Encourage him to tell someone of his decision. Discuss the importance of Bible study. Ito yung unang-una lagi kong sinasabi even here. Pagkatapos ko dito sa mag-lecture, mamaya may Bible study na naman ako, may inalagaan na naman ako dito. Kaya huwag tayong tumigil. Encourage someone. Bible study is very important. Dito sa Bible study, nakakapag-share ka, nakakapagtanong ka, pero dito sa mga ganito, preaching, you cannot. Kailangan sa Bible study, doon lilimayin ang mga salita ng Panginoon. Christian fellowship is very important. Prayer is very important. Begin to make arrangement to meet him again soon. Offer him to attend a Bible study. Kaya ang ang sinishare ko dito, sa Duha Qatar, meron taga-follow up at lahat ng mga umaten kailan ng member ng church kung saan yung malapit yung lugar, nandun, meron ngayon tayong face-to-face, meron ding online, so wala nang reason. So Bible study is very important. Yan. Content of the gospel, isa pa. Mga kapatid, wala naman akong nakikitang inaantok. Pastor Winnie, nandiyan ba? Nakikita ba lahat? Praise the Lord. Enjoy na enjoy ba kayo mga kapatid? Thumbs up nga. Praise the Lord. The gospel message is that Christ died for our sins and rose again. Ito lang talagang sinasabi ng gospel. The gospel is God's tool to catch or to reach out to His lost sheep. Actually, tingnan nyo yung plano ng Panginoon from the Genesis. Talagang ang plano ng Panginoon for us, napakaganda. Direct, merong presence ng Panginoon, kasama niya si Adan at saka si Eva. Talaga ang ganda ng simula, di ba? But because of their disobedience, ang plano ng Diyos is to save His people. Alam nyo yung impyerno, nakadesign yan talaga kay Satan. Hindi para sa atin yan. Hindi sa mga taong created by God. Kasi sabi niya, you are created in His own image. Kaya in His own image, hindi kanya itatapon doon sa dagat-dagatang apoy. Ang plano ng Diyos is to bring us. Kaya nung paakyat ng Panginoon, sabi niya sa John chapter 14, di ba? For I will go there and prepare a place for you, and I will come back to where I am. You will be there. Yan ang plano ng Diyos sa lahat ng tao. Pero maraming tao napasaway. Kaya ito yung trabaho natin, yung mga pasaway. Kailangan bahagian mo sila, otherwise they will be condemned. Wala na. Ang Panginoon, hindi tayo ginawang robot. We need to decide, yes or no. Yes to Christ. Amen? Yan ang, siyempre, sinong mag-glorify pag ginawa tayong robot ni Lord? Sige, dito ka, yan, lahat. Ipapakita. Ayan, alam nyo, minsan pumunta ito ay may kwento. Anecdote. Si Lord pumunta sa church. Kasama niya si Satan. Pumunta naman siya sa loob ng church. Sabi niya, tinan mo? Ay, sa ano pa? Sa Bunan, dun sa Pilipinas, dun sa Ermita, di ba? Ang daming mga kwento. Sabi ni Satan, tinan mo, nakita mo lahat yan? Sabi niya, akin lahat yan. Di ba, nalulungkot naman sila, biro mo lahat na lang sa kalsada, naglalakad, nandun sa mga bar, lahat. Ginawa naman ni Lord, dinala niya sa church. Sabi niya, pagdating nila sa church, kita mo, sabi naman ni Lord, akin lahat yan. Dami. Dinala ni Lord sa malalaking church, akin lahat yan. Ay, nung makakita si Satan ng natutulog sa church, sabi ni Satan, akin yun. Pastor Willie, siguraduhin mong walang natutulog dyan, ha? Amen. Praise the Lord. Talaga naman, sabi niya, reach out His lost sheep. Maraming nawawala. The word gospel means good news or good message. 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4, Paul gave the content of the gospel. For what I received, I pass on to you. Diyan si Apostle Paul. As of first importance, that Christ
died for our sins according to the scriptures, that he was buried and he was raised on the third day according to the scriptures. Tanungin mo lahat ng mga religion sa mundong ito, mga propeta nila, walang nabuhay. Only Jesus Christ raised from the dead. I-search nyo, wala. Jesus is the only na sinasabi nila si Kristo nabuhay muli. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus lang. After 3 days, because it is written. And he proved himself. Di ba? Nung nabuhay siya, pati nga yung mga disciples, ha? Di ba? Nagulat sila. At naalala lang nila, di ba sinabi ko na sa inyo? Sinabi ko na sa inyo. Hindi kayo, sabi niya, peace be with you. Pinakita ng Panginoon. Yung isang disciple, no, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita butas sa kanyang mga kamay. And Jesus appeared to him. O, naniniwala ka na ba? Sabi niya, kita mo, reach out my hands. Ito yung, anong sagot niya? My Lord and my God. Kita nyo, totoo na buhay ang Panginoon. That is the gospel, the good news. 4 attributes of God which help understand the gospel are holy. God is holy. Kaya sabi ng Panginoon, without holiness, you cannot see God. God is holy. Kaya nga, during si Moses, paano nakita ang Panginoon? Moses met God in the wilderness. Kita nyo, yung iba, they met inside the temple. Kung saan-saan. Ngayon, God is holy. Ang sabi kay Moses noon, sabi niya, remove your sandal. This is a holy place. To where the presence of God is considered holy. Amen? He is holy. Tingnan natin Isaiah chapter 6 verse 3. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. The whole earth. God is holy. Mga kapatid, talaga namang, kaya ngayon ang gusto ng Panginoon, di ba? Sabi niya, kabilin-bilin sa 2 Timothy o 1 Timothy, sabi niya, kailangan pagbalik niya, makikita tayo na we are holy and blameless. Second, but Jeremiah chapter 9 verse 24, but let him go who glories glory in this, that he understand and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteous in the earth. For in this I delight, says the Lord. Habakkuk chapter 1 verse 13, you are of purer eyes than to behold evil, and cannot look on wickedness. Why do you look on those who deal treacherously, and hold your tongue, and when the wicked devours a person more righteous than he? Our God is a holy God. Our second is just. Numbers chapter 14 verse 18. The Lord is long-suffering and abundant in mercy. He is merciful God, forgiving iniquity and transgression. But He by no means clears the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation. Ito nga, kaya bakit may curse? Hanggat hindi mo tinatanggap, sinusuko ang buhay mo sa Diyos. You know, from first up to fourth generation, may curse. Kaya nga nung ako'y makilala kong Panginoon, kasi may curse talaga sa family namin eh. Kasi yung mga ninuno ko, mga mga witchcraft. May witchcraft kaming mayroon lolo kong witchcraft. Kapag may namatay na bata, sabi ng kwento ng nanay ko, sabi niya pinuputol yung yung kamay ng bata. Dinalagay sa lakasa.
Yung lakasa lang, yung lakasa lalagay ng damit nung unang panahon. Tapos ilalagay niya sa loob. Every 6 o'clock, gumagalaw. Gumagalaw. Kaya wag kang tatapak doon sa kanyang lupain. Kapag tumapak ka doon na wala siyang pahintulot, lalaki ang tiyan. Nako, grabe pala yung lolo ko noon. Yung ninuno ko. Kaya sabi ko, Lord, salamat at nakilala kita, naputol yung curse sa aming family. Up to third generation, fourth generation nga yan, no? Kaya marami, mapapansin ninyo, ang yayaman, ang sa una makikita mo, yung generation pagbalik, hanggat yung mga huli, hanggang generation, fourth generation, pag matitigas ang ulo, makikita mo lang yung buhay nila. May mga mapapansin mo na iba na yung buhay na dating mayayaman at nagiging walang pagkakilala sa Diyos. Nagpatuloy sila sa kanilang mga gawa. Exodus, the Lord, Numbers 14 verse 18, the Lord is long-suffering, abundant in mercy, forgiving. Exodus, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands and forgiving iniquity and transgression of sin. And sin, by no means, binulit niya ulit, clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon children, and the children's children to the third and fourth generation. Mga grabe, no? Talagang, kaya gusto talaga ng Panginoon. It is time. Maraming mga tao pa na hindi nakakarinig, ayaw makinig, at huwag tayong mapapagal. Pero, hindi naman gusto ng Panginoon na ubusin mo yung time mo sa mga matitigas pang ulo. Marami pang mga tao na ibang mababahagian natin. Love, God is love. John chapter 4, 1 John chapter 4 verse 8. He who does not love does not know God. For God is love. Natuto tayong magmahal. Bakit? Because we receive Jesus Christ as our Lord, full of love and mercy. Kaya sabi niya, pag hindi kayo marunong umibig, one of the evidence na matuto ka ng umibig sa tao, mahalin mo, nahabag ka, ibig sabihin na sa'yo ang Diyos. For God is love. Yan ang mga Almighty. Genesis chapter 17 verse 1. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am Almighty God. Walk before me and be blameless. Kaya alam niyo kung bakit nung sinabi niya kay Abraham, kailangan yung sumunod na generation, lahat ng generation na susunod, I want to be like you. Gusto ng Panginoon ganun. Kaya lang talagang hindi pa rin tumitigil ang kaaway to deceive other people. Pero gusto talaga ng Panginoon makita ang kanyang plano sa bawat isa. 4 concepts in the Gospel of Paul which a person must understand. 4 concept. Sin. Ito yung dapat makita. Ang tao kasi may self-righteousness. Romans chapter 3 verse 10 to 12. Ito. Sin. Ito yung pumapatay talaga sa tao. Ito yung napaghihiwalay talaga. Sin, at it is written, there is none righteous. Ito yung sinasabi ko kanina kung bakit evangelism tell to the sinner. Sabi niya, there is none righteous, not one. There is none who understand. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good. No, not one. Kaya talagang ligaw, no? Wala talaga. Walang ano pa. Ay, saan pa tayo pupunta kung talagang ito? Nagkasala ang ating ninuno at kumalat ang kasalanan sa buong sanlibutan. Ito nangyari. And then next, the Lord looks down. Yung makikita niya, okay, nagkasala kayo. The Lord looks down from heaven upon the children of men to see if there are who understand, who seek God. Kaya hinahanap din niya, no? Anyone? Marami, siyempre. Lalo na pag nagkaroon ng problema, anong tinatawag nila? Di ba? Oh Lord, wala na kang pupuntahan eh. Parang ako, wala na akong pupuntahan. Tuminga na lang ako. Sabi ko, Lord, anong tama, ibigay mo, sabay mo na sa akin. Sabi niya, they have
all turned aside. They have, sabi niya, they have together become corrupt. There is none who does good. There is no one. Wala na, di ba? Makita mo sa Old Testament, yung mga tao noon, makita mo, lalaki sa lalaki, babae sa babae, patayan, lahat ang gulo. Grabe, no? Kaya sabi niya, sin. Yan ang kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, nung makita niya, di ba, ang mga tao, sabi niya, nakita niya parang yung mga tupa na walang pastol. Kalat-kalat. Ang tupa, pag nawala pala yan, mga kapatid, hindi na yung makakabalik dun sa pinanggalingan. Maliligaw na yan. Kaya kinakain ng mga wild animals. Unless nahahanapin ng pastor. Kaya nga sabi nung sa tupa, sabi niya, 100 nawala yung isa, 99 hahanapin niya yung isa. Ako yun, ikaw yun. Hinanap ni Lord. Kaya mahal, kaya kahit isa lang nawala. Kaya sabi ko sa inyo, nung magsimula ko isang kaluluwa, yan ang nawawala. Dinadagdagan ni Lord ay spiritual death. Spiritual death, separation. Ano yung bakit napahiwalay ang tao? Ito. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Kasi pag sabi niya, for the wages of sin is death, kamatayan talaga. Wala tayong pupuntahan, di ba? Pero meron kadugtong. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Ito yung tinatanong sa akin, Pastor, ano yung gift of God? Eternal life. Paano namin matatanggap yan? Paano namin makakamtan yan? Kaya inedit ko sila sa John chapter 1 verse 12. The gift of God, lahat ng nanampalataya, tumingin, naniwala sa Panginoong Jesus, binigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Pag anak ka na ng Diyos, God will give you everlasting life. Believe in Jesus. Amen? So ito, bakit napahiwalay ang tao? Ito pa, Isaiah chapter 59 verse 2, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Kaya hindi nakapagtataka. Meron akong kasama dati sa Saudi, sabi niya, yung asawa niya lumuluhod doon sa Quiapo Church. Every day, kasi yung asawa niya ng bababae lahat. Sabi niya, nagkakalyo-kalyo na yung kanyang paa, pagkakapapanalangin. Sabi niya, wala rin, parang hindi naman sinagot. Sabi niya, paano? There is, ano yung bakit? Kung bakit tayo hindi nakikinig? Kasi sabi ng Panginoon, because of your sins have hidden His face from you. Kaya minsan naranasan din natin yan. Bakit kaya ganito pa rin ang buhay ko, hindi nagtatagumpay? Because of your sins. Kaya lang nakakapag lang pa yun, sige na nga. Pero hindi yun ang kasagutan. Because of your sins, His face hidden from you so that He will not hear. Akala nila pinapakinggan. Ang makasalanan, ayaw ng Panginoon. Kaya nga sabi doon sa salita niya, sabi niya, the prayer of the righteous is powerful and effective. The ears of the Lord is open to the righteous. Ibig sabihin, nakikinig siya sa mga righteous. Isaiah chapter 59 verse 2. Kaya hindi lahat ng panalangin ng mga tao pinapakinggan. And then the other one, divine substitution. Romans chapter 5 verse 8 to 9. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Kaya yung mga tumanggap sa Panginoon, they will be with the Lord forever. And then those who reject, sabi niya, we shall be, sabi niya, lahat ng hindi tumanggap sa akin, they will be condemned. But thanks God for us, we shall be saved from the wrath through Him. You will be judged. Yes, lahat tayo haharap kay Kristo. Hindi naman niya tatanungin, ano yung religion mo? Ang tatanong lang sa atin, tinanggap mo ba ako? Amen? Oh, praise the Lord. Ito yung 1 Peter chapter 3 verse 18, for Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Holy Spirit. Kaya number 1 na kaaway talaga natin, alam nyo, hindi si Satan, sarili natin. The Spirit is willing,
but the flesh is weak. Kaya pag-iingat tayo, kapag lahat ng gusto natin, sundin natin, ipapahamak ka ang iyong flesh. Resurrection, it is true. Resurrection, Acts chapter 2, verse 32 to 33. This Jesus, God raised up, of which we are all witness. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear. Alam niyo, kaya nga, pagdating sa judgment seat, alam niyo mga kapatid, doon sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, doon pala tayo sa kanan. Kasi where Christ is seated, we will be on the right hand of God. Yun, dito sa left, yung mga hindi tumanggap sa Panginoon, and they will be judged. Amen? Yung matitigas ang ulo, di ba sabi ng Panginoon, ito, yung mga kambing sa kaliwa, yung basahin yung salita ni Lord. Alam niyo kung bakit yung tupa dito, yung tupa kasi madaling sumunod. Yung kambing, hihilain ka pa. Hinila mo, hihilain ka pa, di ba? Ikaw pa yung itatakbo eh. Kaya sabi niya, yung mga matitigas ang ulo dito sa left. Kasama natin sa Panginoon, right, seated on the right hand of God. Okay, so resurrection, the attribute of God is, tingnan ninyo, the attribute of God, concept of the gospel. God is holy, ano yan? We have sinned. Nagkasala tayo. God is just, yes. And we are separated from God. Yung Isaiah chapter 59 verse 2. We are separated from God, but God is love. God is love, Jesus died for our sins. Binayaran na kita, tinubos na kita. Na dapat kamatayan, dapat ikaw ang nandun, ang napako sa cross. But God, because of His love, siya ang ipinako sa cross for you to be saved. For us, para magbigay buhay. Kasi mahal ka tayo ng Diyos eh. Alam nyo, kung hindi ka tayo mahal ng Diyos, papapayaan na lang, sige, matitigas din naman ang ulo nyo. Di ba? Pero God demonstrated His love through His Son. And then Jesus died for our sins. God is almighty. He can do all things. Jesus was resurrected from the dead. Kaya pag hindi naniniwala yung mga tao, amen, walang saysay ang buhay. Only Jesus na sinasabi ng prophet ay nabuhay na muli. Yung ibang propeta walang nabuhay. Only Jesus Christ resurrected from the dead. Amen. What is the master plan or overall plan of evangelism? Training to evangelize. Alam nyo ito. Churches that have strong outreach and discipleship programs often are the churches that grow. Don't just stay in your comfort or your comfort zone. Kasi ano yung the most effective or the effective way of evangelizing? Hindi lang tayo dito sa lecture. Pagkatapos natin magturo dito sa evangelism, para ituturo ko rin sa inyo kung paano approach. Kasi ang hirap magsimula. Minsan, yun ang problema ng mga kapatid. Pastor, paano magsimula? Diba? Darating tayo dyan. Kasi training to evangelize, ang ginagawa ko, noon nandun kami sa Abu Dhabi, group by twos. Ang sabi ko sa mga kapatid, bago kami lumabas, mananalangin kami. Nandun, yung mga kapatid, sino pa yun dito mga kapatid na taga Abu Dhabi? Alam nila yon, yung iba, nakasama ko yan sa evangelism. Pupunta kami sa park. By twos. Kung ano yung makita ninyo dyan, nakakita mga Pilipino, ibahagi nyo yung salita ng Panginoon. Kaya minsan nakikita nyo, nagpipris ako sa labas. Nandun ako sa park sa Abu Dhabi, nagpipris ako. Nagpipris ako, talagang napakaganda yung adabi, hindi ka pakikialaman. Minsan pag kumaawit pa kami, naririnig nila, may sumasama na sila, may mga Kristiyano pala dito. Kaya pag lumabas kami ng gabi, mamaya, kitipon kami ulit sa church. O ano mga kapatid, meron ba kayong, mamaya makita mo may dumating sa church. May dumating. Bakit? Huwag mong nating maliting kahit lumabas kayo at isa lang ang bumalik sa church, tandaan ninyo. Dinala ni Lord yan. Nagtanim ka and God dinala yan ng Panginoon sa church.
At yung tao na yan, sigurado may kakilala din yan. Kaya ganyan. Alam mo, ginagawa ko, ganun din hanggang ngayon. Kapag merong isa na couples dito, aalagaan ko yan sapagkat marami ring kaibigan yan. Ayan. Yung ginaalagaan ko ngayon dito, isang pamilya. Dati ang tigas ng ulo, ayaw umatin sa church. Ngayon, mga kapatid, uma-attend na. Bakit? Nakita niya ang kahalagahan, the importance of following the steps of Christ. Kaya mamaya, nandito na naman sila. Kaya kasama yung mga anak. Pag yung mga anak hindi pumunta, pinapagalitan niya, bakit na kayo, naglalaro lang kayo ito sa harapan ko. Sabi niya, mas importante pa yung laro kaysa yung Bible study. Talagang, dati-dati, hindi umatin yung tatay, yung mga anak, umaatin lagi. Pinapagalitan niya ngayon. Pag nag-absent, siya ngayon ang nagsasabi, pinangaralan yung mga anak. Kita nyo, iba na. Ngayon, kaya nga sabi ko, yung how to evangelize, kung paano kailangan talaga ng training. The most effective training is actual. Kasi doon ka matututo, minsan mga tanong. Matututo ka na magbahagi, paano ka magsimula. Ako sa akin lang, kinakaibigan ko muna eh. Alam nyo, minsan sa akin, pupunta ako doon sa tabing dagat. Nung nandun ako sa Abu Dhabi kasi, bago simulan yung church, mga kapatid, wala pang manggagawa, binili ko na lahat ng mga instrumento. Lahat, gitara, keyboard, kompleto lahat. Tapos nanalangin ako, Lord, nandiyan na lahat ng gamit. Panginoon, nandiyan sabi yung mga manggagawa, mananalangin ka ngayon. Iba, sabi ko, di positive. Bilhin ko na lang lahat. Para ang Panginoon magdadala. Unti-unti, alam nyo, makita nyo, mamaya may nagkikitara na. Tapos yung isa nakakita ng backslider, dating drummer, binahagian ko, nag-Bible study kami. Pastor, ako na mag-drum. Tingnan mo isa-isa, dinala ni Lord. Mamaya-maya, Lord, 1 taon na, wala pang keyboard. Namasyal ako sa cornets. Nung mamasyal ako sa cornets, sabi ko, Lord, bigyan mo. Kailangan ko naman may keyboard. Nakita ko, meron nagpaparenta ng bisikleta doon sa cornets. Sabi ko, Brad, pwede ba kitang anyayahan? Sabi niya, ano ba kayo? Ako ay born again. Sabi ko, ay yung isa doon, born again. Sabi niya, pinuntahan ko mga kapatid. Ay napakagaling sa keyboard. Grabe talaga si Lord. Diba? Kompleto, naging kompleto ang Abu Dhabi. Kompletong-kompleto na. Bakit ganon? Kasi kailangan po lumabas ka, hindi ka makakakita ng mga ganon na nandun ka lang sa loob ng bahay mo. Amen? Lumabas ka. And then God, alam nyo, pag sinabi mo, Panginoon, kailangan ko naman gagawa. And God will send someone. Di ba? So ganun ang Panginoon. Kasi merong mga tao na naghahanap ng church, hindi na makita. Kailangan, kaya nung unang pinasa ko, paano sila magre-response kung walang magsasabi sa kanila? Who then, when, sabi niya, paano sila mananampalataya sa isang tao na hindi naman nila naririnig? Sa isang Diyos na hindi nila narinig. So kailangan lumabas tayo. Amen? Training to evangelize. Kaya meron kaming dala-dalawa at sinasabi ko sa kanila kung paano magsimula. Magbahagi ka and then kaibiganin mo muna sila. O ganito, okay? Salamat, magpusta kayo, kumustahin nyo sila and then makita mo, doon mo na isisingit. Can I have even your 15 minutes of your time? Can you listen? O, di ba? Alam nyo kapag maganda yung start mo, they will, yes, kabayan, okay naman. Minsan nagsisimula pa lang ako, nakita ko nung isa, hindi ko pa masyadong, di ba si Pastor Ninoy? Bigla akong di ba ikaw si Pastor Ninoy? Sabi niya, oo, ako nga. Sabi niya, o sige, Pastor, sige, magsalita ka na. O, tinong, nandun ako sa open area, may nakakilala para sa akin. Amen? So, nagsasalita na ako. Muntak na bahagihan ko yung mga tao. Amen? So, ganun katapang. Alam niyo sa evangelism, mga kapatid, ang tawag ko dyan, kapal moks. Alam niyo? Ang kapal ng mukha mo, kailan makapal ang mukha mo dyan? Kaya sabi ko, kapal moks. Minsan mapapahiya ka, minsan i-reject ka. Kaya nga sabi ko, kapalan mo yung mukha mo. Bakit? Kailangan yun eh. Alam nyo, sabi ng Panginoon, when they rejected you, they rejected me first. Kaya pag na-reject sila sa akin, Lord, salamat po, hindi ako na-reject, ikaw. Minsan, di ba ganun tayo magsalita, Lord, ikaw na-reject, hindi ako. Basta, I did my job. Amen? Kaya natutuwa ako sa Panginoon dahil yung Panginoon ay sinasamahan ka. Parang hindi ko nararanasan yung kapaguran kapag ganun. Amen? Kaya pag nag-respond naman, galak na galak ka, praise the Lord, Amen.
So, kailangan ng praying. Yan. Okay? Ito, ang church without an evangelism is a dying church. Tandaan niyo yan. Pag walang nag-evangelize, dying church. Kaya kailangan may lumabas. Train someone. Be with them. Kaya nga, ang ano ko nag-train ako sa Abu Dhabi, isang taon na Bible study bago sila pinalabas. Grabe, no? Kaya kailangan i-train talaga sila. And then, prayers before going. Importante yan. Ang ibig sabihin ng praying, yan ang weapon. Your weapon is the Word of God. Pag nag-declare ka in the name of Jesus, Lord, teach me the way you want me to be. Lord, help me to speak, to explain clearly to the people. Amen? Kaya kailangan ng panalangin kapag full ka na, filled with the Holy Spirit, talagang grabe ang Panginoon. Makikita mo na lang pagdating mo doon, ang lalambot na ng mga puso ng mga tao. Kasi you need to pray. Amen? Importante yan. Huwag kang lalabas na hindi ka nananalangin. Talunan ka. Sasabihin ko sa inyo, you need to pray. Laging tinan mo yung mga disciple, di ba? Ang laging tinuturo sa kanila ng Panginoon. Tinan mo, Lord, bakit kami hindi makapagpalayas ng demonyo? Sabi ng Panginoon sa kanila, sabi niya? Sabi niya, dahil sa iyong pananampalataya, you don't have faith. Sabi niya, hindi ka ready, wala man lang panalangin. Kasi, di ba, kailangan mong manalangin para in order for you to succeed. Ephesians chapter 6 verse 19 to 20 ninyo. And for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly. So I ought to speak. Ang Panginoon, tinan nyo nga si Juan nandun nga sa kulungan Siya pa nag-i-encourage, di ba? Mabuti, mga kapatid, nandun tayo sa labas. Kailangan tayo dapat mag-encourage, hindi yung nandun sa kulungan. Amen. Nasubukan ko na rin yan, yung mag-preach sa kulungan sa Saudi, 5 minutes. 5 minutes, kailangan lakasan mo yung buses mo. Kasi doon, kailangan magtagalog ka. Yung mga nakakulong na Pilipino, 5 minutes. Sasabihin ng police, 5 minutes only, visit 5 minutes. Sisigaw ka doon. Kailangan yung yung distance niyo 5 meters away kasi dalawa yung lumabas yung Pilipino, magsisi ka na sa mga kasalanan, kailangan 5 minutes lang, patanggapin mo siya. Kaya niyo yun. Kaya nung ako'y pumunta doon sa Pilipinas, nag-preach din ako sa kulungan, tapos sabi ng mga nakakulong, Pastor, makakalabas pa ba kami dito sa kulungan? Alam mo yung kagandang nila Alam mo, sabi ko, alam nyo kung bakit kayo nandiyan sa kulungan dahil sa gawa ng kaaway. Alam nyo, ang plano ni Kristo sa inyo is to release you from the prison. Sabi ko, kailangan nyo, Pastor, kala nila lalabas na sila na gano'n. Sabi ko, tanggapin nyo muna si Kristo. And then later on, God, that is the purpose why Jesus comes during His earthly ministry to release the oppressed, to release the prisoners. Be the prisoners of Christ in order for you to enjoy freedom from Christ. Kailangan yung boldness, Alam nyo ba mga kapatid, ako ay tahimik. Hindi ako ganito dati. Takot ako magsalita. Yung speech ko nga sa English, takot ako tumayo sa harap Ang grade ko, 3. Sabi na bakit? Ayoko tumayo para ako matutunaw. Pero naging evangelist ako, grabe. Kapal ng mukha ko. Kumapal yung mukha ko, bumilis ako magsalita because of Christ. Sabi niya, wala na akong hiya. Sabi ko, basta si Kristo ang hinayag ko, wala akong hiya. Hindi ako nahihiya. I am the Son of God. I am born again. Pinago ako ng Diyos. I am cleansed by the blood of the Lamb. I was released from prison and I am now the prisoners of Christ. So bold talaga. Di ba? Kapag nakikita ng mga tao, grabe, isusuko na lang ang kanilang buhay kapag sa'yo ay nakita nila na totoo ang buhay mo na pinago ka ng Diyos. Relying on the power of the Holy Spirit. This is very important. Never rely on your own strength. Always rely on the power of the Holy Spirit. Acknowledge always the presence of God. Lord, I cannot do this without you. In my own power, in my own strength, I cannot do this. Only you, Lord. Give me, just use me only as a channel of your blessings, as a pipeline of your word, and then I will speak. But
through the power of the Holy Spirit. Siya lagi, we rely on the Holy Spirit to convict people of their sin and to lead them to the truth of Jesus Christ. Tingnan natin, John 16 verse 7 to 11. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. Di ba totoo yung sinabi ng Panginoon? Kung hindi ako aalis, hindi kayo matututo. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin and of forgiveness and righteousness and judgment. Verse 9, of sin because they do not believe in me. Ito na naman yung judgment. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Hindi mo na ako nakikita. Of judgment because the ruler of this world is judged. Hindi niyo ako makikita but you can feel me. Pagbalik ko doon, I will send the Holy Spirit of you as a helper to you. Okay? So ito yung sinasabi ng Panginoon. Na minsan yung mga disciple dati during that time, they were surrounded by enemies. O paano na lang kami, Lord? They were in trouble. In John chapter 14, nakita nyo? Kaya sabi ng Panginoon, do not let your heart be troubled. Sabi ng Panginoon, believe in God and believe also in me. Jesus put himself equal plane with God. Sapagkat ako ang Diyos, believe in God. Tinabasahin nyo, and believe also in me. He put himself now equal plane with God. Kaya nagtatanong, sino ba talaga si Kristo? Anak ng Diyos o Diyos? Ang daming mga tanong, ano? Yung challenge talaga. Talaga siya ay Diyos. Amen? Number 4, going out to witness to others. Ito, evangelism is not bringing people to the church. Evangelism is taking the church to the people. Bringing, ibig sabihin, yung tayo, the church, tayo mga kapatid, lalabas tayo from the church. We are the church. Bringing to the people. And then, later on, makita mo na lang sila nang pupunta, magiging church na rin sila. So, ito yung talagang sinasabi ng Panginoon. Bringing the church to the people. To share the gospel of salvation to them. Kasi marami talagang tao, minsan malungkot, di ba? Makikita mo sa park, nag-iisa, talagang malungkot. Ano bang kinabukasan ko? Mas maganda pa, tapusin ko na buhay ko. Broken families, broken homes, ang dami. Maraming mga taong ganyan, desperate. But mayroong Diyos. Ito yung panahon na bakit ang tao, ang sarap bahagian pagdating sa mga ganyan na panahon. May pag-asa pa. Ang tao habang buhay. Alam nyo, minsan may nakita ko doon sa Bible. Ano bang trabaho talaga ng Panginoon? During His earthly ministry, kung basahin nyo, sabi niya is to set the captives free, di ba? To heal the sick, to deliver from darkness to light. Makita nyo doon, wala siyang sinabi doon to raise the dead. Wala, di ba? Alam nyo kung bakit? Minsan sabi ng Panginoon, sabi niya, nung binuhay niya yung patay, sabi ng Panginoon, huwag mong sasabihin sa iba. Di ba? Sinabi ng Panginoon, huwag mong sasabihin sa iba. Pero talaga hindi talaga mapigilan yung mga tao eh. Talagang broadcast talaga masasabi. Pero alam kung bakit? Talagang tiningnan ko. Kaya pala, ang mahalaga pala sa Panginoon during His earthly ministry, yung mga buhay. Kasi yung mga patay, wala na. Tapos na eh. Paano ba tayo manalangin bago tayo mag-board exam? Meron bang nananalangin pagkatapos ng board exam? Mananalangin tayo bago mag-board exam, di ba? Mananalangin tayo para tulungan tayo ng Panginoon. Hindi yung manalangin ka pagkatapos mag-board exam, Lord, ipasa mo ako. Eh, tapos na yung answer mo. Hindi pwedeng baguhin ni Lord yan. Ganon din ang buhay ng tao. Hindi pwedeng baguhin ng Panginoon ng kanyang salita na patay na. Paano mabahagian ng patay? Sabi ng Hebrew 9:27, once lang na mamatay ang tao at sumunod judgment. Kaya nga pagdating ang Panginoon sabi niya, huwag mong sasabihin, bakit? Ang patay-patay na yan. Alam nyo,
during his earthly ministry, kahit 20 years na namatay ang asawa, pag pumunta sa harapan ng Panginoon, Lord, yung asawa ko patay, kailangan bubuhayin mo, mahal ko, anak ko, 10 years na. Bubuhayin ng Panginoon yan. That will hinder his ministry. Ang mahalaga sa Panginoon is mga buhay. Ganon din tayo. Mga buhay, hindi mo pwedeng bahagi na yung patay, di ba? Sabi nila, mayroon ilang days pa yung pinapanalangin nila. 40 days, ganon, di ba? Para daw makapunta pa sa langit, mga wala ng paraan pang iba. Habang nabubuhay ang tao, kaya nga, bring the church to the people. Kaya sabi ko, tingnan mo nga naman, pero nung iba naman, ibang panalangin ng Panginoon. Sabi niya, nung binuhay niya si Lazarus, talagang pinatunayan niya, talagang Diyos ako, I am the resurrection and the life. Doon talagang pinatunayan ng Panginoon, di ba? Oh Lord, sabi ng mga kapatid, patayin na Panginoon. Masama na nga, ilang araw na nandyan sa libingan. Di ba sinabi ko sa iyo, sabi ng Panginoon sa kanyang kapatid, I am the resurrection. Just believe. Patutunayan ko. Paano Panginoon? Di ba, tinanong ni Lord, saan siya nakalibing? Specific ang Panginoon. Saan siya nakalibing? Tinuro, diyan. O, di ba? Noong nagkuman ang Panginoon, sabi ko siya, ang daming patay doon. Pero specific yung tinuro niya. Alam niya kung saan nakalibing si Lazarus. At ang pangalan lang ni Lazarus ang kanyang tinawag. Lazarus, come out. Exactly in the same place si Lazarus lang ang lumabas. Sabi ko sa inyo, pag sinabi niya, come out, lumabas lahat ng mga patay doon sa cemetery. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon ako kung sasabihin sa iyo, ang ministry ko is sa mga buhay. Ganon din tayo. Amen? Pero because of the compassion of Christ, yung mga patay binuhay niya. Because they requested, Lord, aking servant mamamatay na. Because of the compassion of Christ, ginawa niya yon. Amen? Pero hindi yun ang ministry niya talaga. Kung titignan ninyo sa Luke, ang kanyang ministry ay talagang hindi kasama yon. But because of the compassion of Christ, walang napahiya, walang luhaan na umuwi, lahat ay galak na galak sapagkat tinupad ng Panginoon ang kanyang pagka-Diyos. He is a compassionate God, a merciful God, a loving God. Amen? Kaya ang sarap. Living, eto, malapit na tayo, living the result to God. Evangelism should be followed by discipleship. Kaya sabi ko sa inyo kanina, evangelism is different to discipleship. Pagkatapos ng evangelism, followed by discipleship. Dito na, merong intentional discipleship, ituturo mo na ano yung salita ng Panginoon. Leadership, landiyan na lahat. Kompleto ay. We cannot save the lost. We can only present the good news and rely upon God to save sinners. Amen. Ito yung dating kailangan natin gagawin sapagkat ang result, laging glory to God. Always point up. Si Lord lahat ang nakagawa ng mga bagay. Types of evangelism, meron pa tayong konti. Sharing the gospel with one person or a small group of people. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, one person, anong ginawa ko nung nandun ako sa Abu Dhabi? Grupo kami, nandun kami sa isang flat. Ilang pinto yon? Siguro 1, 2, 3, 4, 5. 6 na pinto. Nandun ako sa malapit sa stair. At yung mga kasabay ko na nagluluto, sabi ko, habang nagluluto kami, pasarapan kami ng luto Alam nyo, ginagawa ko, nagluluto. Hindi nila alam na pastor ako. Hindi ako nagpapakilalang pastor. Sabi ko, mga kabayan, pwede ba akong magbahagi sa inyo? Gusto kong mag-share sa inyo the word of God. Ba, isa-isa, pati yung Muslim. Sabi niya, sige kuya. Sumama, pati Muslim. Lahat ng kwarto sumama. Grabe, ano? Bakit? Kasi I prayed for them. Sabi ko, Lord, in every door. Di ba sabi ng Panginoon, pray that every door will be open. Aba, kasama yung isa na tumanggap. Nung pumunta na sila doon, hindi nila alam, pastor ako. Hindi nila alam. Hindi ko sinasabi. Kahit na hindi ako nagsisimula na ako hindi ako nagpapakilala. Nalalaman na lang nila na ako pala ay pastor. Nung magbahagi ako, alam nyo, ang nag-respond dun sa 6 na kwarto na yon, yung mag-asawa at mayroong isang anak. Kaya sabi niya, sharing the gospel with one person or a small group of people. Doon na nagsimula
yung TGSIM sa mag-asawa at may isang anak. Amen? Kita nyo, nung nag-respond siya, ayan na, isa na. Tapos, yung di ko na binitawan yun. Isa na, tapos sabi niya, lumaki ng lumaki. Sabi ko, pag 20 na tayo, lumabas na tayo. Nandun lang kami sa kwarto namin. Pagdating ng 20, lumabas na tayo. Mga kapatid, lumabas kami, 20 na kami. Alam nyo, pag pumunta sa harap, yung music ministry, pumunta yung sa harap, 5, 6, ilan na lang kami naiiwan doon. Amen. Palakpak pa rin kami. Praise the Lord. Amen. Nung unang punta ni Bishop Romel doon, 20 lang kami. Amen. Yung iba invited ko pa. Sabaw, ganun lang ang simula. Kaya when Christians intentionally go out to evangelize, they should go in pairs. Ito na yon. Yan. Ito. Alapit na tayo sa 2 oras. After these things, the Lord appointed 70 others also and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Bakit 2 by 2? Yung isa nananalangin as you pray, as you share the word. Kailangan mo talaga ng partner. Huwag kang pupunta na mag-isa lang. Amen. Kahit na ako, pag merong tumawag sa akin na pagbabae, lalo na pagbabae, alam ginagawa ko, pinapupunta ko sa church. Ayaw kong pumunta mag-isa. Huwag kayong pupunta, lalong-lalo na lalaki, mag-isa, tatawag sa'yo babae. Naku, huwag kang pumunta mag-isa. Mga kapatid, pag nag-iisa ang babae, gumaganda. Hindi nyo ba alam yun? Tao ba si Pastor John, no? Sabi ko sa inyo, pag nag-iisa yung babae, ikaw lang gumaganda. Grabe. Si Pastor John, bakit? Alam nyo, ang tukso, mangyayari anytime. Maging wise ka. Pag nandun, punta ka dito sa church, kapatid. Punta ka sa church. Pag nagkakaunsel ako, hindi ako papayag na ako lang. Pag nag-iisa siya. Sabi ko nga sa inyo, gumaganda ang babae pag nag-iisa. Meron ng tip sa inyo, ha? O mga kapatid, mga servant of God, huwag kayong papayag, okay? After these things, the Lord appointed 7. Kailangan 2 kayo. Kaya nga sinabi nun, 2, ha? Talagang yung isa nananalangin, yung isa nagbabahagi. And the work of the Holy Spirit is to guide you, to teach you, to direct you, and to, of course, to touch the heart of a person. Amen? Kaya napakahalaga na kailangan natin 2 by 2s. Amen? Yan ang pinaka-timo-timo kapag ikaw ay nagbabahagi. Kaya sarap di ba? Pag uwi, galak na galak kayo. Amen. Praise the Lord. Kahit sa Abu Dhabi, alam nyo, ginagawa namin, galak na galak kami sa karak. Karakte, alam nyo magkano yung karakte? 1 real. Sabi ko, kahit mga 12 yung kasama ko, mga kapitali kayo, libre ko kayo, 12 reals lang Amen. Kaya, purihin ng Diyos, mga kapatid, and this time, itutuloy natin ulit, di ba? 2 hours na tayo, Pastor Winnie. Amen? Itutuloy natin uli. Meron pa tayong 5 minutes. Okay? So ngayon, eto, pag ginawa natin ito, ang lahat ng mga kapatid na gustong mag-evangelize, the most effective way to evangelize is ikaw mismo ang pupunta doon. Just only ito lang ay ito lang yung natututunan natin kung paano natin gagawin. Pero the most effective way to evangelize is talagang punta ka doon, lumabas ka, because it is written, evangelism is to bring the church to the people. Ibig sabihin, kailangan lumabas ka from your place, yung ang tinatawag nating comfort zone. Sacrifice. Kaya ang Panginoon lagi niyang sinasabi na ang kagalakan, tunay na kagalakan natin ang paglilingkod sa Panginoon. Masaya tayo. Masaya ako na ako'y nagbabahagi. Masaya ako na lumalabas sapagkat kasama ko ang Diyos. Amen? Hindi ka mapapagod basta-basta. Kapag God will give you become stronger every day as you serve the living God. Hindi naman tayo anong pinababayan ng Panginoon Kaya pag ako nagkakaranas ako ng mga pagsubok sa buhay, minsan nga katulad nung ma-deport ako, Lord,
I need 100,000 a month. Nag-aaral yung mga anak ko, 3, tapos meron pang allowance. Sabi ko, saan ako kukuha? Di ba? Eh, inalaw mo, Lord, ito ay bigyan mo rin ako. Di ba? So, hindi nagkulang ang Diyos. Tama yung sinabi ni King David, matanda na ako, wala akong nakitang righteous na namalimos. Purihin ang Panginoon at patuloy natin paglingkuran ang Diyos na buhay. Tuloy natin, God called us. Everyone. Ang pagdami ng church, lagi mong sandaan, bring one, each one. Pag 20 kayo, kailangan may bungang isa. Kahit isa lang sa isang taon. Next year, 40 na kayo. Amen? Ganun lang. Kaya, purihin ng Diyos. God, all glory to God. Amen. Oh, Pastor Robert, Pastor Win. Okay, thank you, Pastor Ninoy. Ano muna tayo? Picture muna tayo. Pwede nyo bang paki-open yung inyong mga camera? Pastor Win, pa-picture muna tayo. Okay. Yeah. Wala na habon. Oo. Uh, Sige, paki-open yung camera nyo para yes, green. Sige, wala na eh. Ready? Okay. 1, 2, 3. Pa. 1, 2, 3. Ay, nakastart. okay, yan. O, kamusta? Kamusta kayong lahat? Okay ba? Okay ba yung mga narinig nyo kay Pastor Ninoy? Yan, Yes. mga ano niya, personal na experience niya kung papaano ang mag-plant ng church. Ginamit siya ni Lord para mag-plant ng church. Okay? Dahil siyempre, sumunod siya sa pinagagawa ni Lord sa kanya. Okay? Yan. So, ganun din naman ang mga ano ang church ng ang mga churches ng TGSIM, halos nanggaling lahat sa Tabuk yung mga workers. At kaya dumami ang TGSIM. Okay? Kung may mga workers na willing yung mga workers na willing magpagamit kay Lord ay ginagamit talaga ni Lord yon para makapag-plant ng mga churches. Kasi isa sa mission ng TGSIM ay to plant churches worldwide. Okay? So, di ba diniscuss ko sa inyo nung church administration na ang isa sa mission ng TGSIM ay to plant churches worldwide. Kaya yon ginagamit ng Lord ang mga manggagawa ng TGSIM para mas marami pang makakilala sa Panginoon. Hindi lang makakilala, kundi magkaroon talaga ng community doon sa mga lugar na i-establish ni Lord. Katulad ni Pastor June. Yan, si Pastor June din. Galing ng Tabuk yan. Si Sister Bing, si Pastora Bing. Nasa Chicago man yan, pero meron silang mga na-plant na churches dito sa Polanco. 2, Isis Polanco, tsaka sa Anastasio Polanco. Yan. So, ganun din yung sa TGSIM Bulacan natin, di ba? Galing din ng Tabuk si Pastora Christine, di ba? Yan, okay. Si Pastor Brian nag-i-invite ng para sa anniversary sa TGSIM Dubai. Okay, andyan sa message yan. Yan. Okay, sino pa ba dito ang Yan, Dubai. Sa Dubai naman, workers from Abu Dhabi na si Pastor Brian, nagkinol siya ni Lord dun sa TGSIM Dubai na magpastor. Kaya meron tayong TGSIM Dubai.
Bago Okay. siya. Bago ba? Kung nagpunta pa rin. So, TGC Marikina, yung TGC Marikina naman, workers from TGC Antipolo, si Pastor Cesar, kaya tayo nagkaroon ng TGC Marikina. Yan. Okay. So, kung saan man kayo dali ni Lord at kung papagamit kay Lord ay may establish yung gawain ni Lord. Amen? Yan. Okay, tayo ay manalangin. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa gabing ito na kami po ay pinagpala mo, O Diyos, ng aralin tungkol sa evangelism. Thank you, Lord, sa buhay ni Pastor Ninoy, O God, na ginagamit mo. At sa bawat isa, Lord, sa amin na naglilingkod din sa iyo, alam namin, O God, in your perfect timing, Lord, and in your will, O God, gagamitin mo kami, Lord, to establish or to plant churches worldwide as well, O God. Kaya salamat na andyan ka. We are not relying in our own strength, O God. We are relying in the power of the Holy Spirit. Just call us, Panginoon, kung ano yung purpose, kung bakit mo kami gagamitin, O Lord God, sa isang gawain. Thank you so much. Hanggang sa mga susunod na aralin, parutuloy mo kaming tuturuan, O Diyos, at salamat sa mga godly information, O Lord God, na natanggap namin sa gabing ito. We honor you, Lord. We honor your presence. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Okay. Thank you, Pastor. Okay. Thank you.